Mr. President, ako po ay kaisa ninyo sa paglikha ng isang strong message. Kaya ako po tinatanong, gaano po kalakas ang gusto ninyo sapagkat maaari po nating pagtalunan gaano mang kalakas ito. Dahil sa ang marami po ay nagbigay ng malalakas na signal na o kaya malalakas na mensahe at nabingi na po siguro ang mga dapat makarinig nito. Kung kinakailang alugin natin, hindi lang naman messaging, siguro action po, Mr. President, Your Honor. Para sa ganon ay yung mga nabibingi po na hindi na makarinig, pag inalog mo naman siguro, baka mas lalo pong malakas ang message na ating may bibigay. Yun, isang magandang umaga, magandang tanghali, hapon, gabi, madaling araw sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Nandito na naman ang inyong lingkod, Just Vlog. Muli na naman tayo mag-uusap ngayong araw at meron kaming isi-share sa inyo. Ito masarap pakinggan. Kapag si Senator Marcoleta tumatayo sa Senado, maraming mga puntos kang makukuha marami kang mga puntos na mapag-aaralan. At makikita mo talagang detalyado, talagang konkreto yung mga sinasabi. Yung mga ebidensyang inilalabas talagang sinaliksik talaga. Eto, sa pagkakataong ito, mga kababayan, ang pinag-uusapan dito ay tungkol dito sa mga ilog-ilog. Ito'y sakop ng DENR o Department of Agriculture and Natural Resources, mga kababayan. Dito, mayroong binanggit si Senator Marcoleta tungkol nga po dito sa naging privilege speech ni Senator Erwin Tulfo at dito na tumayo at nagtanong si Senator Rodante Marcoleta at may mga bagay siyang sinabi tungkol dito, mga kababayan. Pakinggan natin yung sinabi ni Senator Marcoleta at panoorin natin mabuti ito. Mr. President, the gentleman from Rizal and Tarlac, Senator Marcoleta, wanted to ask some questions. I move that he be recognized, Mr. President. Senator Rodante Marcoleta is again recognized. Thank you very much, Mr. President. I understand my colleague would like to entertain a few questions. By all means, Mr. President. Thank you, Mr. President, Your Honor. I congratulate my colleague for delivering this speech, Mr. President, because I think we cannot undermine the importance of the measures in order to protect our rivers, our springs, and creeks and other tributaries. I just wonder, Mr. President, Your Honor, if you have come across an office called RBCO. When I went to Palawan, Mr. President, I called for a meeting with the LGU, with the PCSD, DNR. Yes, I've heard of it. Unfortunately, Mr. President, they did not show up that day. RBCO stands for River Basin Control Office, Mr. President. Tama po. I believe this is the lead government agency to implement any integrated project in regard to the management and development of river basins. We cannot complete the task of addressing problems regarding this issue, Mr. President, Your Honor, if we do not call this office. Ito po ay isang maliit na opisina naka-attach sa DNR. Ngunit ito ang hindi napapansin ng ating mga kababayan na siya ang merong mandato sa lahat ng ating mga ilog dito sa ating bansa. Ang katunayan po nito, may kinalaman ito para sa ganon ay maayos natin ang pagbaha sa ating bansa. Para magkaroon tayo ng integrated and comprehensive measures para ating ma-address ang pagbaha ng ating bansa. So ang Palawan ay isa lamang po, Mr. President, Your Honor. Kailangan po nating integrate ang lahat po ng ating gawain para maproteksyonan
ang lahat ng ating mga komunidad na umaasa sa ating mga kailugan, sa lahat ng ating tributaries, at the same time protecting them for the sake of environment. Sana po, Mr. President, Your Honor, ay maisama nyo sa listahan ang napaka-importanting opisinang ito na kung tawagin ay River Basin Control Office. Noted, Mr. President. Kaya po hindi rin nag-attend sa meeting itong RDCSO because RDSO kasi po hindi lang po kasi rivers sa pinag-uusapan dito, Mr. President, kundi lahat ng waterways na nasa hindi lamang sa lungsod kundi sa buong lalawigan ng Palawan. Kaya po may representante po ang Department of Environment and Natural Resources tulad po ng nasabi ng ating kasamahan na ito ay bahagi or ahensya na nasa ilalim po ng Environment and Natural Resources, Mr. President. Mr. President, Your Honor, sinabi po ninyo, let this chamber send a strong message that no one, not even powerful individuals or business, can place private interests above public safety, ecological balance, and the rule of law. How is strong, Mr. President, Your Honor? Kaya nga po, Mr. President, tama po yun. Ito pong mga nangyaring disasters, maliwanag po na may mga violations po sa buong Palawan, particular na po sa lungsod ng Puerto Princesa, ay hindi lamang po apektado ang naturang lalawigan at lungsod, kundi ang buong bansa. Ang problemang ito ay ipinarating sa aking tanggapan ng mga residente ng Puerto Princesa, and there is an urgency. Ang problema po, hindi lang po sa Palawan nangyayari ito ngayon, kundi sa iba't ibang lugar ng ating bayan. Maging sa Metro Manila, ang pagtatayo ng mga struktura sa mga ilog, dito po sa Metro Manila at iba pang bayan. Kaya nga po ang mensahe, it does not matter kung sino po yan, kailangan po natin ng strict enforcement of the law, kailangan pong maimbestigahan ito, Mr. President, kailangan pong magsagawa tayo ng isang hearing para magkalinawan po tayo at may mensahe tayo at imbitahan ang mga opisyal o ahensya na namamahala patungkol dito para maiparating natin na ang pagtatayo po ng mga istruktura, ng mga building, ang paglalagay ng mga harang sa mga waterways ay illegal at hindi natin po papayagan dahil yan po ay labag sa batas. Mr. President, ako po ay kaisa ninyo sa paglikha ng isang strong message. Kaya ako po tinatanong, gaano po kalakas ang gusto ninyo sapagkat maaari po nating pagtalunan gaano mang kalakas ito. Dahil sa ang marami po ay nagbigay ng malalakas na signal na o kaya malalakas na mensahe at nabingi na po siguro ang mga dapat makarinig nito. Kung kinakailang alugin natin, hindi lang naman messaging, siguro action po, Mr. President, Your Honor, para sa ganon ay yung mga nabibingi po na hindi na makarinig, pag inalog mo naman siguro, baka mas lalo pong malakas ang message na ating may bibigay. Salamat po, Mr. President. Salamat po, Your Honor. Majority Leader. Yun mga kababayan, yun po yung naging tanong ni Senator Rodante Marcoleta at mga karagdagang impormasyon tungkol doon sa naging privilege speech ni Senator Erwin Tulfo, mga kababayan. Kung meron kayo napapansin ko lang kasi sa tuwing pinapanood ko kasi sinusubaybayan ko ito, mga kababayan. Sa tuwing tumatayo at nire-recognize si Senator Marcoleta para magtanong o kaya magdagdag ng kung anumang mga bagay na dapat idagdag para sa ikagaganda ng usapan, parang itong mga itong mga nag-privilege speech medyo naiilang. Naiilang sa kanyang mga tanong. Parang ewan ko lang ha. Palibasa siguro, abogado si Senator Marcoleta, yun siguro.
lalo na kapag ka ang nagsalita o tumayo, nag-privilege speech na tinanong ay hindi naman abogado, yun siguro. Yun ay napansin ko lang naman. Yung mga reaksyon nila, tinitingnan natin mga kababayan. Kayo po, ano po ba napapansin nyo kapag tumatayo po si Senator Marcoleta? Siya ba ay nakakadagdag ng mga kaalaman para sa ikabubuti at ikagaganda ng mga usapan o usapin sa Senado, mga kababayan? Paki-comment nyo naman sa ating comment section. Beno, yun lang ang aming maisishare sa inyo. Muli po ang inyong lingkod, Just Vlog. Bumabati po sa inyo sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga kababayan po natin dyan sa abroad. Lagi po kayong mag-iingat sa inyong mga paggawa.